ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Ayan, galit na galit itong si Attorney Princess Abante, mga kababayan, no? Laban dito kay VP Sara Duterte at kay Yorme Isko Moreno. Ayan, ito po yung kanyang resback, mga kababayan, doon sa ipinalabas ni VP Sara Duterte dito sa isa sa mga rally dito po sa 6th District ng Manila, na kung saan inilabas po ni VP Sara ang picture na nakalabas ang dila ni Congressman Abante. Kaya itong si Princess Abante ngayon ay talagang nanggalaiti sa galit, mga kababayan. At sinabi niya pang wala daw pong naiambag, no, itong si VP Sara dito sa kanyang distrito, mga kababayan. At pati si Yorme Isko ay nagbit-bit pa daw ng dayo, no, at akala mo daw ay liga ng basketball. Ayan, so panoorin natin, mga kababayan, naman itong buwelta, no, ni VP Sara, kasi sumagot po siya dito, mga kababayan, sa mga pakayag ni Attorney Princess Abante, ang anak ni Congressman Abante. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAG namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Nasa syudad ng Maynila, tinanggalan nila ng budget. Baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. In-order na at sirain ang kanyang ama dahil wala naman na po kayong natulong sa kanyang distrito. Opo, hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAG namin o Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Nasa syudad ng Maynila, tinanggalan nila ng budget. Laki na ng pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin makabalik yung pera na nawala dahil sa korupsyon. Brian, nagsasabing papalitan umano si House Speaker Martin Romualdez. May informasyon ka na po ba rito? And your reaction po? Wala akong information. Wala akong information sa document na magpapalit kay House Speaker Romualdez. I don't think that is relevant right now dahil the damage has been done. Laki na ng pagkakamali at korupsyon na ginawa nila sa budget natin. So palitan man natin si House Speaker Romualdez, hindi na natin makabalik yung pera na nawala dahil sa korupsyon. Brian,
Si Congressman Abante ang naunang sumira sa pangalan ni VP Sara Duterte. Yan ang sinabi ni VP Sara dito sa kanyang interview or ambush interview, mga kababayan, nung tinanong siya about dito sa buwelta nga po ni Attorney Princess Abante, no, itong anak ni Congressman Abante, na galit sa kanya dahil sa kanyang inilabas na litrato, no, doon sa isang rally nila doon sa 6th District ng Manila, kasama po ang Your Miss Choice. Kaya sabi ni VP Sara ay si Congressman Abante ang naunang sumira sa kanya. Parang return the favor lang yung kanyang ginawa, mga kababayan. At baka nakalimutan din ni Attorney Princess Abante na meron palang extension office, no, ang Office of the Vice President dyan sa City of Manila, mga kababayan, na kung saan lahat po ng area or lahat ng mga barangay ang kinikater, mga kababayan, ang OVP dyan sa City of Manila. Ayan, so meron po siyang office, no, OVP pad office, extension office dyan sa Tondo, mga kababayan. Pero lahat po ng mga barangay ng Manila City ay yun po yung target na mabigyan ng tulong, mga kababayan, doon sa OVP or yung mga services na ino-offer or binibigay sa lahat ng mga residente dyan po sa City of Manila, mga kababayan. So pati nga po dito kay Speaker Romualdez, mga kababayan, no, parang meron pong chispis na papalitan, mga kababayan, no, bilang speaker. At tinanong kay VP Sara, pero wala daw pong information, no, itong si VP Sara about doon sa kay Speaker Romualdez. Pero sabi niya, the damage has been done. Ayan, so malaki na daw po yung perang nawala, mga kababayan, no, sa gobyerno. Kaya, pero hindi naman po ito importante sa ngayon na usapin, sabi ni VP Sara, mga kababayan. Irrelevant yung issue ngayon about kay Speaker Romualdez, to kung papalitan siya bilang speaker, mga kababayan. At busy po si VP Sara ngayon sa pag-iikot, mga kababayan, no, sa Luzon, Visayas, Mindanao, para kampanya or kinampanya itong Team Duterte na senatoriables at lahat ng mga lokal, no, na mga kandidato na nasa side po ng mga Duterte. Kaya talagang busy po ang ating VP, mga kababayan, sa panahon na ito, kasi ilang araw na lang po ay election na. Ayan, so wala na pong 2 linggo mag-i-election na, mga kababayan. Kaya tudo na po ang kanyang pag-iikot din, pag-suporta, mga kababayan, lalo na po doon sa ibinili ni PRRD na talagang ipaabot sa mga tao ang mensahe na suportahan ang Team Duterte, mga kababayan. At yun po yung ginawa ngayon ni Vice President Sara Duterte. At sinasagot din po niya yung mga patutsada sa kabila, mga kababayan, no, kasi meron naman pong mga ambush interviews along the way kung saan po siya nagpupunta. Ayan, at talaga namang dinumog din po siya, mga kababayan, ng mga tao talaga. So ano pong opinion nyo, mga kababayan, dito? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.